So ito mga boss ay tuturuan ko kayo kung paano mag-reset ng ating OC200 para sa ating UMADA setup. So ito yung UMADA controller natin, ito yung switch, ito yung ER605. So ngayon i-reset natin para sa ating at i-config natin. So una natin gagawin ay i-reset muna natin ito, may makikita kayong reset, tapos pindutin niyo lang ng 10 seconds hanggang magbi-blink ng 5 beses 'tong ilaw sa taas. Yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bitawan niyo. So, ngayon ay sunod natin i-reset itong ating OC200 ay itong ating ER605. So, ito yung reset, button niya. Then, pindutin natin. Ayan. So ayan, nagbi-blink na siya tapos bitawan niyo. So ngayon, hintayin lang natin itong ating OC200 na mag-blink ng padahan-dahan na blink. Ibig sabihin niyan ay pwede na natin siyang i-config sa ating UMADA Cloud. So kailangan natin siyang i-adapt muna sa ating UMADA Cloud. Ayan, hintayin natin. So dito mga boss ay kailangan na natin mag-open sa ating UMADA. Download nyo lang sa Play Store ito. And then, i-add natin yung ating controller. Then dito sa on premises. Tayin lang natin. So pindutin nyo lang itong other setup. Then add device key. And then next. So sa likod ng ating UMADA OC200 ay meron yung QR code. Then i-scan lang natin. Ayan. I-scan na. So done lang natin. Ayan, nandito na yung ating UMADA controller. So ang binigyan niyang IP address ay itong 192.168.0.103. So yan yung i-open natin sa ating PC para ma-config natin si OC200. So punta muna tayo sa ating PC. So ngayon open natin yung ating UMADA controller. So ang binigyan niyang IP address is 192.168.0.103. So ito yung binigay sa akin na IP address. So sa inyo, iba din sa inyo, palipat-lipat kasi yung IP address. Kasi hindi pa nakapix yung kanyang IP address sa ating OC200. So mamaya is lalagay natin siya sa fixed IP address. So open lang natin yan. So let's go. Then kaya nung bahala dito. So dito, lalagay nyo page. Then plus 8 tayo. Plus 8, then next. Then dito na ay sa akin lagay ko red. United States PH. Ay nako.
Kaya nyo ito +8. Dito ilagay ko sa home. Next lang. Ayan. Skip muna tayo. Then, finish. So, ngayon mag-login tayo ulit. Login muna tayo sa ating control. So, ngayon punta tayo sa ating settings. Then, sa ating LAN. So, dito nga pala is dito muna tayo. I-adapt muna natin itong ating ER605. Retry. Tapos yung ginawa ko ganina, admin, then yung password. So, adapting. Saka itong ating EP. Adapt natin. Hintayin lang natin. So, connected na yung ating EP. Itong EEP610 after antenna. Ayan, connected na silang dalawa. So, punta tayo sa ating settings. Then, sa LAN. Tapos, edit lang natin. Then, dito, nakaset up na sila. So, default lang natin dito. So, pwede rin lagyan nyo ng anong pangalan yung ilalagay. Then, dito, ay ito ko ng 42.1. Tapos, update lang yung DHCP. Dito, 42. Ilalagay ko dito is 10. Para yung 1 to 10 is yun ang gagamitin natin static IP. So, yung DNS, manual lang natin. Then, DNS ko is 1.1.1.3. And then, 1.0.0.3. Tapos, apply lang natin. So, pagkatapos nito, mga boss, ay kailangan nating i-reset na naman. Kailangan na naman nating ihintayin yung ating ER605. Magre-reboot kasi yung ER605, tapos hintayin lang natin. So ngayon ay nag-notify na yung ating Armada Cloud controller na online na daw yung ating OC200. So sa ating cellphone. So ang binigay na naman niya na IP address is 192.168.42.10.
So, yun ang i-apply ko dito. 192.168.42.10. So, open lang natin. So, iba na naman yung IP address na binigay kasi hindi pa naka-fix IP yung ating OC200. So, ngayon ang gagawin natin is magpi-fix tayo ng IP address doon sa ating OC200 para hindi na siya mapalipat-lipat pa. So, login lang tayo dito. So, kayo nang bahala doon sa inyong Umada controller. So, ngayon punta tayo sa ating client. Then, nakita na natin dito yung ating OC200. So, pindutin lang natin yan. Then, ngayon, punta tayo sa ating config. Then, use fixed IP address. So, ayan. So, ngayon, gagawin ko ay set ko siya sa 2. 192.168.42.2. So, apply lang natin. So, ayan. Ngayon ay yung ating OC200 ay meron na siyang fixed IP address. So, hindi na yun palipat-lipat. So, ngayon ay re-reboot muna natin. So, ngayon mga boss ay alam na natin kung ano yung ating IP address doon sa ating OC200. So, 192.168.42.2. So, refresh lang natin. So, ayan. Proceed lang. So, ito na. Yung last. Login na naman tayo dito. Ito na yung fixed IP address na. So, login lang. So, ngayon punta tayo sa ating devices. Tapos dito tayo sa ating AR605. Ayan. So, dito ay port config tayo. Dito ini-edit ko to. So, nilagay ko siya sa full duplex. Apply lang. Dito naman, lagay ko siya sa full duplex. Apply. Done to. So, ayan. Susunod natin gagawin ngayon ay maggawa na tayo ng ating ECSID. So, punta tayo sa ating settings. Then, sa 1. So, dito mag-a-add kayo ng wireless network. So, meron akong ano dito. Ano lang.
Ito yung SSID. Ayan. Sa dito dapat na kanan. So, wala na tayong gagawin dyan and apply. Sunod natin gagawin ay punta tayo sa ating portal. So, gawa tayo ng portal natin. So, dito, yung select SSID, then dito sa baba, ito. Yan yung select natin. Dito sa authentication ay dapat hotspot, then voucher. Yan, check lang natin yung voucher natin. Then, so dito gagawa tayo ng ating portal design. Pwede rin kayong gumawa ng sarili yung ano. Dito gagawin ko. Pwede rin hanap tayo ng iba. Ito. Ito na lang. Mas maganda. Mobile phone. Maliit lang. Hanap tayo ng iba. Ito na lang. So, ayan. Tapos itong logo natin. Logo picture. Ito. Tapos dito sa may logo size, pwede nyo lakihan. Ayan. Pwede na sa taas. Ayan. White. Pwede nyo palitan. Ayan. Itong black. Ayan. Login. Ayan.
So ayan, save lang natin. So ayan, successful na yung paggawa natin. So sunod natin gagawin ay gagawa na tayo ng ating hotspot. Hotspot. Gagawa na. So ngayon, create tayo ng voucher group. So sa akin, ginawa ko dito is 5 piso. 6 digit. Dito gawin ko itong 100. Itong amount is ilang pieces yung voucher na gagawin mo. So dito, limited user count 1, voucher duration, and then client duration ako. So by time sa akin is by usage. So yung 5 piso sa akin is gawin kong 2 hours. 2. So sa rate tayo. Enable lang natin yung rate limit. Gawin natin itong in BPS. Yan. Hindi tayo malito. Kinuha ko dito is for upload at saka download. So dito Philippines PHP 5 5 piso 2 hour. So save natin. So gawa pa tayo ng. So ngayon try nating mag-login doon sa ating portal. Close muna natin. So ayan, ito yung portal natin ginawa. So login tayo. So yan yung portal natin. So yung voucher natin, hanapin natin. So ayan, meron na tayong internet, no? So ayan, meron na tayong internet. So, okay na yung ating OC200 sa ating Umada setup. So kung meron kayong katanungan, comment lang kayo sa baba at sasagutin natin. Salamat.